Kinumpirma ng mga pulis at ng mga lokal na autoridad sa Cordillera Region na si Maria Catalina Cabral, isang dating mataas na opisyal ng Department of Public Works and Highways, ay pumanaw na matapos ang isang insidente sa kahabaan ng Cannon Road sa Benguet kanina. Ayon sa mga ulat, agad na nagsagawa ng koordinasyon ng iba't ibang ahensya upang maunawaan ang mga pangyayari na humantong sa insidenteng ito na ikinabigla ng marami. Noong hapon ng Huwebes, si Cabral ay bumiyahe kasama ang kanyang driver na si Ricardo Munoz Hernandez patungo sa lalawigan ng La Union. Bandang 3:00 ng hapon humiling siya na huminto ang sasakyan sa isang bahagi ng Cannon Road na kilala bilang Tanawin sa Purok Maramal, Camp 4. Ayon sa driver, hiniling ni Cabral na pansamantalang iwan siya roon at bumalik matapos ang ilang sandali. Sumunod ang driver at nagtungo sa isang malapit na gasolinahan, gaya ng kanyang sinabi sa mga autoridad. Sa mga oras na bumalik ang driver, bandang 5:00 ng hapon, wala na si Cabral sa lugar. Sinubukan niyang hanapin ito sa isang hotel sa Baguio City na madalas nitong tinutuluyan, subalit wala rin doon. Matapos ang ilang oras ng paghahanap at walang nakuhang impormasyon, iniulat ng driver ang pagkawala ni Cabral sa Baguio City Police Office bandang 7:00 ng gabi. Agad namang nagsagawa ng paghahanap ang mga pulis at rescue teams mula sa Tuba Municipal Police Station, Baguio City Police Office at iba pang tanggapan. Bandang 8:00 ng gabi, natagpuan si Cabral na wala ng malay sa tabi ng Buet River, tinatayang 20 hanggang 30 metro sa ibaba ng highway ng Cannon Road. Ang lokasyon ay nasa bahagi ng Tuba, Benguet, kung saan matarik ang lugar at mahirap ang pag-access. Kinumpirma ng mga medical responder na si Cabral ay wala ng palatandaan ng buhay makalipas ang hating gabi ng Biyernes, Disyembre 19. Ang kanyang katawan ay dinala sa isang lokal na punerarya bilang bahagi ng karaniwang proseso. Sinabi ng mga autoridad na patuloy ang pagproseso ng mga dokumento at pagsusuri kaugnay ng insidente. Inilarawan ng pulisya ang pangyayari bilang isang hindi inaasahang pagkalaglag mula sa gilid ng kalsada. Patuloy pa rin ang kanilang investigasyon upang linawin ang buong detalye ng nangyari. Nakipag-ugnayan ang Benguet Provincial Police Office sa Bureau of Fire Protection at sa Local Disaster Risk Management Office upang tumulong sa retrieval at sa mga susunod na aksyon ng pagsisiyasat. Si Cabral ay may mahabang karanasan sa serbisyo publiko. Bilang Undersecretary for Planning and Public-Private Partnership ng DPWH, pinangasiwaan niya ang iba't ibang programa kaugnay ng infrastructure planning at partnership projects. Kilala siya sa loob ng ahensya bilang isang opisyal na aktibo sa pagpaplano ng malalaking proyekto ng pamahalaan. Sa mga nakaraang buwan, humarap si Cabral sa pampublikong usapin kaugnay ng mga alegasyon ng irregularidad sa budget insertion at project implementation, particular sa mga flood control program. Ilang araw bago ang insidente, ang Independent Commission for Infrastructure ay naglabas ng order upang siya ay dumalo sa mga pagdinig, subalit ayon sa mga record, hindi pa siya nakakaharap sa komisyon bago ang kanyang pagkawala. Bilang tugon, inatasan ng Office of the Ombudsman ang mga autoridad na siguruhin ang personal electronic devices ni Cabral, kabilang ang kanyang cellphone, upang makatulong sa patuloy na pagsusuri. Inaasahang magiging bahagi ito ng mas malawak na pag-unawa sa mga pangyayaring naganap bago siya matagpuan sa ibaba ng highway. Hanggang sa ngayon, mga kapupong, wala pang opisyal na pahayag mula sa pamilya at malalapit na kasamahan, ngunit maraming nagpahayag ng pakikiramay. Patuloy ang follow-up ng mga autoridad upang mabuo ang mas malinaw na larawan ng mga pangyayari at maipabatid sa publiko ang anumang bagong detalye. Mariing itinanggi ng mga opisyal sa Pilipinas ang mga pahayag ng ibang bansa tungkol sa umano'y mapanganib na kilos ng mga Pilipinong mangingisda sa karagatan. Ang issue ay nag-ugat sa isang insidente malapit sa Sabina Shoal, isang lugar sa kanluran ng Palawan kung saan nangingisda ang mga Pilipino sa loob ng mga tubig na itinuturing ng bansa bilang bahagi ng kanilang karapatan. Ayon sa mga autoridad, maayos at tahimik ang gawain ng mga mangingisda sa mga oras na dumating ang mas malalaking sasakyang pandagat mula sa China na gumamit ng malalakas na water spray at mapanganib na paglapit na nagdulot ng pinsala sa ilang bangka at hindi kanais-nais na karanasan sa mga sakay nito. Sinabi ni Defense Secretary Teodoro na malinaw sa mga ulat ng pamahalaan na ang mga dayuhang Coast Guard vessel ang gumamit ng puwersadong water streams at pumutol ng mga lubid ng angkla
ng mga bangkang Pilipino. Ayon sa kanya, inilagay nito sa alanganin ang kaligtasan ng mga sibilyan sa dagat. Tinawag din niyang hindi totoo ang aligasyon na may dalang matulis na bagay ang mga mangingisda upang manakot. Sinabi ni Teodoro na ang ganitong mga pahayag ay lumilikha ng maling larawan ng aktuwal na nangyari sa karagatan. Ipinaliwanag naman ng isang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na hindi makatwiran ang ideya na ang mga mangingisdang sakay ng maliliit na bangka ay magiging banta sa malalaki at modernong patrol ships. Ayon sa kanya, ang mga mangingisda ay walang armas at abala lamang sa kanilang kabuhayan sa mga oras na naganap ang insidente. Bilang tugon, naghain ng formal na reklamo ang Department of Foreign Affairs sa Embahada ng China. Sinabi ng ahensya na ang lugar na tinatawag nilang Escoda Shoal ay nasa loob ng exclusive maritime zone ng Pilipinas, kahit na tinatawag ito ng iba bilang Xianbin Reef at inaangkin bilang kanila. Ipinaalala rin ng pamahalaan na may desisyon ang isang international tribunal noong taong 2016 na nagsabing walang legal na batayan ang malawak na pag-angkin ng China, bagamat patuloy pa rin itong tinatanggihan ng nasabing bansa. Kasunod ng insidenteng ito at ng iba pang kahalintulad na pangyayari ngayong taon, nagbigay ng direktiba si PBBM na magpadala ng mas maraming sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Ang aksyon na ito ay layong tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda at agarang pagtugon sakaling magkaroon muli ng hindi inaasahang sitwasyon. Kinumpirma ng isang opisyal mula sa Malacanang na ang mga barko ay ilalagay sa mga estratehikong lugar kung saan madalas mangisda ang mga Pilipino at kung saan naitala ang mga nakaraang engkwentro. Bukod sa agarang presensya, sinusuportahan din ng Pangulo ang pangmatagalang plano upang palakasin ang kakayahan at bilang ng Coast Guard Fleet ng bansa. Sa mga oras na patuloy ang mga ulat tungkol sa pagmamonitor, pakikipag-ugnayan sa radyo at presensya ng mga dayuhang Coast Guard ships sa paligid ng Philippine Maritime Zones, iginiit ng mga opisyal na mananatili ang Pilipinas sa pagsunod sa international maritime rules. Binibigyang diin nila ang kahalagahan ng mahinahong komunikasyon, pag-iwas sa sagupaan at paggalang sa mga umiiral na pamantayan sa dagat. Sa pamamagitan ng mga aksyong ito, hangad ng pamahalaan na matiyak na ang mga Pilipinong mangingisda ay makapamuhay at makapagtrabaho ng may dignidad at kapanatagan at na ang karagatan ay manatiling bukas at maayos para sa lahat ng umaasa rito. Well mga kapupong, sa mga oras na matindi ang nangyayaring sitwasyon sa Silangang Asya at Timog Silangang Asya, nanatiling mataas ang tensyon dahil sa magkakahiwalay na kaganapang nagdulot ng pangamba at pag-aalala sa rehiyon. Sa mga oras na unang iniulat ng Japan ang paglapit ng ilang Coast Guard vessels mula sa China, sinabi ng mga opisyal ng Tokyo na ang mga barkong ito ay pumasok sa lugar na itinuturing ng Japan bilang bahagi ng kanilang territorial waters. Maagang-maaga pa lamang ay lumapit na raw ang mga sasakyang pandagat ng China bago tuluyang umalis pagsapit ng tanghali. Nagpahayag ang mga opisyal ng Japan na ang ganitong paggalaw ay hindi tugma sa umiiral na maritime norms, kaya agad silang nagpadala ng formal na protesta at nagpatibay ng kanilang intensyon na palakasin ang kanilang coastal patrols. Sinabi rin ng Japan na mananatili silang mapagmatyag upang mapangalagaan ang kanilang karagatan at airspace laban sa China. Sa mga oras na patuloy namang nagiinit ang sitwasyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia, lumawak ang sagupaan na nagdulot ng pagkabahala sa libu-libong residente sa magkabilang panig ng border. Matapos ang ilang panahong katahimikan, muling sumiklab ang tensyon nang magsagawa ang Thailand ng air operations malapit sa mga lugar na matagal nang pinagtatalunan. Sinabi ng mga opisyal ng Bangkok na ito ay tugon sa umano'y paglabag sa kanilang teritoryo. Sa panig ng Cambodia, sinabi ng mga opisyal na ilang bayan at komunidad ang naapektuhan, kabilang ang mga pampublikong gusali at ilang cultural sites. Ilang probinsya tulad ng Banteay Menchay, Odor Menchay at Prea Vihear ang umano'y nakaranas ng sunod-sunod na paggalaw mula sa kabilang panig, dahilan upang agarang umalis ang maraming pamilya. Anyway, mga kapupong, sa mga oras na tumagal na ang tensyon ng 4 na araw, libu-libong residente mula sa magkabilang bansa ang naghanap ng pansamantalang masisilungan. Ang mga evacuation center ay napuno ng mga pamilyang nagmamadaling umalis mula sa kanilang mga tahanan upang maging ligtas. Tinulungan sila ng local aid groups at volunteers na nagbigay ng pagkain,
tubig at pangunahing pangangailangan. Sinabi ng mga leader ng dalawang bansa na ang kabilang panig ang nagsimula ng panibagong sagupaan, subalit nagpahayag din sila ng kagustuhang makipag-usap upang hindi na lumala ang sitwasyon. Sa mga oras na nagpapatuloy ang tensyon, iginiit ng Thailand na kanilang air operations ay limitado lamang at nakatuon sa pagprotekta sa kanilang border. Sa kabilang panig, sinabi ng Cambodia na kailangan nilang tulungan ang kanilang mga mamamayan na apektado ng sunod-sunod na paggalaw sa paligid ng kanilang komunidad. Nagpahayag din ang United States ng kahandaang tumulong muli sa pag-aayos ng usapan matapos nitong tulungan dati sa pagpigil ng paglala ng tensyon. Nakaplano ang pakikipag-usap ng kanilang leader sa parehong bansa upang hikayatin ang mapayapang diskusyon. Sa gitna ng lahat ng ito, maraming residente ang nagsalaysay ng kanilang hirap sa pag-alis sa kanilang mga tahanan. Marami ang nagkuwento ng biglaang pag-iimpake, pag-iwan sa mga alagang hayop at paghanap ng mas ligtas na lugar. Pinagsisikapan ng humanitarian groups na maibigay kaagad ang suportang kailangan ng mga lumikas mula sa pagkain hanggang sa mga kumot at gamot. Well, mga kapupong ang parehong sa karagatan at sa lupa, malinaw ang pagsisikap ng mga pamahalaan at mamamayan na mapangalagaan ang kapayapaan at maibalik ang mahinahong pag-uusap upang maiwasan ang mas malalang tensyon sa anumang bansa dito sa Asia. Sa mga nakaraang buwan, lumabas sa ilang ulat na may mga dokumentong nagpapakita na noong buwan ng Hunyo ay may mga kargamento mula sa China na naglalaman ng iba't ibang uri ng kagamitan sa military na dinala patungong Cambodia. Kabilang dito ang mga supply para sa mga lumang rocket launcher at ilang mas modernong multiple launch systems gaya ng PHL-03. Ipinahayag na ang mga kargamentong ito ay unang tinago sa isang naval base bago inilipat patungo sa hilagang bahagi, malapit sa lugar na matagal nang may hindi pagkakasundo sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Ilang linggo matapos nito ay nagkaroon ng mga sagupaan sa border area, dahilan upang mas lalong mangamba ang publiko. Sa mga oras na iyon, sinabi ng mga opisyal ng Thailand na may alam ang kanilang security agencies tungkol sa pagdating ng mga kagamitan mula China patungo sa Cambodia. Gayunpaman, sinabi rin nilang nangyari ang paglipat sa panahong wala pang anumang aktibong sigalot sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kabilang panig, nanindigan ang pamahalaan ng Cambodia at ang Chinese Embassy na ang mga kagamitan ay bahagi lamang ng dati ng kooperasyon. Giniit nilang walang bagong supply na naganap para sa anumang layuning makapagpasiklab ng tensyon at ang ilan sa mga nakitang kagamitan ay ayon sa kanila ay bahagi ng lumang imbakan at dating programa. Sa mga oras na naglalabas ang bawat panig ng kani-kanilang pahayag, lalo pang tumindi ang hindi pagkakaunawaan. May ilang leaders sa Thailand ang nagsabi na ang pagtitipon ng mabibigat na kagamitan sa border kasama ang paggawa ng mga estruktura at dagdag na presensya ng militar ay nagbigay ng impresyon na nagiging mas assertive ang kilos ng kanilang kapitbahay. Dahil dito, nagkaroon ng panibagong pagdududa at pangamba na maaaring tumaas muli ang tensyon kung hindi agad maayos sa diplomatiko at mapayapang paraan. Sa mga oras, mga kapupong, na patuloy ang paglalabas ng magkabilang panig ng magkakaibang pahayag, sinabi ng Cambodia at China na normal na bahagi ng kanilang relasyon ang military cooperation. Ipinunto ng Chinese Embassy ang mahabang panahon ng kanilang diplomatic ties at hinimok na pagtuunan ng pansin ang paglikha ng mas matatag na kapaligiran sa rehiyon. Para sa kanila, ang mga ganitong proyekto ay hindi dapat ituring na banta. Pagkaraan ng sagupaan noong Hulyo, nagsimulang magtipon ang mga autoridad ng Thailand ng ebidensya na ayon sa kanila ay nagpapakita ng mga paglabag sa pansamantalang kasunduan. May mga ulat silang nagsabi na nagkaroon pa rin ng labanan at pagdagdag ng puwersa sa ilang border zones kahit may paalala na iwasan muna ang mga ito. Sa pagtatapos ng October, nagkasundo ang dalawang bansa sa tulong ng regional mediators na unti-unting alisin ang mabibigat na kagamitan. Unang inalis ang mga rocket, kasunod ang artillery at armored vehicles. Sinimulan din ang mas masusing pag-alis ng landmines sa lugar upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang insidente. Bagamat may kasunduan na sa pag-alis ng kagamitan, nanatili ang banggaan ng mga pahayag tungkol sa tunay na petsa at dahilan ng pagdating ng mga supply. Ayon sa ilang observers, maaaring ang mga ganitong paglipat ng kagamitan, kahit pa sinasabing bahagi ng normal na kooperasyon,
ay nagdulot ng mas alanganing sitwasyon sa matagal ng pinagdedebatehang borders. Well, mga kapopong, ipinakita ng sitwasyong ito kung paano ang ugnayan ng magkapitbahay na bansa ay maaaring mabilis na maapektuhan ng hindi pagkakaintindihan. Dahil dito, patuloy na nananawagan ng marami para sa mas malinaw na komunikasyon, mas bukas na koordinasyon at mas mahinahong aksyon. Tahimik ngunit matatag na nagpatuloy ang Japan sa isang mahalagang aksyon sa pagpapaunlad ng kanilang depensa sa karagatan. Noong 2 ng Disyembre ngayong taon, nakita sa JS Asuka ang test ship ng Japan Maritime Self-Defense Force o JMSDF ang paglalagay ng isang containerized prototype ng isang high-energy laser system. Ang kagamitang ito na nasa pangangalaga ng Acquisition, Technology and Logistics Agency ang kauna-unahang 100 kilowatt class fiber laser na na-install sa isang Japanese warship. Nasa loob ng dalawang standard 40-foot containers ang fiber laser modules. 10 magkakahiwalay na laser na tig 10 kilowatts ang lakas at pinagsama upang makakuha ng isang napakalakas na laser beam. Well, mga kapupong, sa mga nakaraang pagsusuri sa lupa, napatunayan nitong kaya nitong tumagos sa metal casings at mga frame ng unmanned aerial vehicles. Dahil sa tagumpay na iyon, inilipat ang proyekto sa maritime trials upang makita kung paano ito gaganap sa gitna ng galaw ng dagat. Sa mga oras na naka-assign ang JS Asuka bilang test platform, hindi ito bagong papel para dito. Nauna na nitong ipinakita ang mga pagsusuri para sa mga advanced na sistema, gaya ng radar arrays at maging isang prototype electromagnetic railgun na sinubukan rin sa dagat ngayong taon. Ang railgun na iyon, gawa rin ng Atla, ay nagpakawala ng hypervelocity projectiles na tumama sa isang target na sasakyang pandagat, at ito ang unang patunay na kaya ng Japan na gumamit ng ship-mounted railgun sa aktual na sitwasyon. Sa pagdadala naman ng laser system sa JS Asuka, naghahanda ang Japan para sa serye ng live sea trials. Noong 3 ng Disyembre, naglabas sila ng request para sa paggamit ng target drones na hudyat na maaring magkaroon ng totoong pagtutok at pag-engage sa gitna ng natural na kondisyon ng dagat. Layunin ng mga engineer na makita kung ang laser ay sapat na matatag upang mag-track ng mabilis na aerial threats kahit gumagalaw ang barko, may sea spray o mataas ang humidity. Sa likod ng aksyong ng Japan na ito ay mayroon pa silang mas malawak na gagawing estratehiya. Sa pagtatapos ng Nobyembre at unang linggo ng Disyembre, pinabilis ng Tokyo ang pag-aayos ng depensa malapit sa Taiwan. Sa isla ng Yonaguni, humigit kumulang 110 kilometro mula sa Taiwan, sinabi ng pamahalaan na maglalagay sila ng medium-range surface-to-air missiles, radar installations, ammunition depots, at iba pang infrastruktura bilang bahagi ng tinatawag ng ilan na missile archipelago. Sa pagbisita ni Defense Minister Shinjiro Koizumi sa lugar, sinabi niya na ang hakbang na ito ay ginawa upang mabawasan ang posibilidad na magkaroon ng anumang banta laban sa Japan. Tinawag niya itong para sa pagpigil at hindi para magdulot ng tensyon. Gayunpaman, nagdulot ito ng pag-aalala sa ibang bansa. Ipinahayag ng China ang kanilang pagkadismaya at inilarawan ang galaw ng Japan bilang maaring magpataas ng tensyon sa rehiyon, bagaman walang mga detalye na ipinahayag ng masinsinan. Sa paggamit ng advanced technology at estratehikong pag-aayos sa timog kanlurang bahagi ng bansa ng Japan, malinaw ang direksyon ng bansa. Palakasin ang kakayahan nitong ipagtanggol ang karagatan at airspace. Sa pinagsamang paggamit ng tradisyonal na interceptors, missile batteries, railgun prototypes, at ang paparating na paggamit ng high-energy laser systems, unti-unting bumubuo ang Japan ng isang mas makapal na antas ng seguridad. Isang pagsasanib ng makaluma at makabagong teknolohiya na magbibigay sa kanila ng mas malaking kakayahan sa pagharap ng bagong uri ng mga panganib. Most especially mga kapupong sa ginagawa ngayon ng China dyan sa karagatan, di ba? Nag-ugat ang panibagong tensyon sa pagitan ng Japan at China nang magprotesta ang Tokyo matapos ang dalawang magkahiwalay na insidente na kinasangkutan ng isang aircraft mula sa People's Liberation Army Navy. Ayon sa Japanese Defense Ministry, ang aircraft na isang J-15 na lumipad mula sa carrier na Liaoning ay nag-activate ng radar nito patungo sa Japanese fighter jets na tumutugon noon sa isang posibleng paglapit sa kanilang airspace. Kahit walang paglabag sa mismong airspace ng Japan at walang sino mang nasaktan, sinabi ng mga opisyal ng Japan na ang ginawa ng Chinese aircraft
ay nagdulot ng seryosong pag-aalala dahil ang radar lock ay karaniwang palatandaan ng matinding tensyon sa himpapawid. Ang unang insidente ay naganap ng hapon at tumagal ng humigit kumulang 3 minuto. Samantalang ang ikalawang insidente ay nangyari kinagabihan at nagpatuloy ng halos 30 minuto. Sa mga oras na pinoproseso ng Japan ang mga detalye, ipinahayag ni Defense Minister Shinjiro Koizumi na ang ginawa ng Chinese aircraft ay isang mapanganib na kilos na lumalagpas sa kinakailangan para sa ligtas na operasyon ng mga sasakyang panghimpapawid. Sinabi niyang naglabas ang Japan ng formal na protesta at hiniling sa China na gumawa ng malinaw na aksyon upang hindi na ito maulit. Mula naman sa panig ng China, iginiit ng kanilang tagapagsalita na si Senior Colonel Wang Zhuemeng na ang kanilang carrier group ay nagsasagawa lamang ng regular at legal na training malapit sa Miyako Island. Pinuntirya rin niya ang Japan, sinasabing paulit-ulit na lumalapit ang kanilang aircraft at nakakaabala sa training area na sa pananaw ng China ay nagdudulot ng panganib sa flight safety. Tinawag pa ng China ang protesta ng Japan na pagpapalaki ng issue at hinikayat ang Tokyo na ihinto ang umano'y mapanirang pahayag. Sa mas malawak na balita, dumagdag pa ito sa umiinit na ugnayan ng dalawang bansa. Nitong mga nakaraang buwan, naging malamig ang relasyon matapos sabihin ni Prime Minister Sanae Takaichi na posibleng gumamit ang Japan ng military response kapag nagkaroon ng seryosong banta mula sa sitwasyon sa Taiwan. Mariing tinutulan ng Beijing ang pahayag na iyon at mula noon ay tila nagiging mas sensitibo ang bawat galaw ng dalawang panig. Pagkaraan ng radar lock incidents, ipinatawag ng Japan ang ambassador ng China upang ihayag ng direkta ang kanilang pagkabahala. Pinagtibay din ng Japan na patuloy nitong babantayan ang mga galaw ng Chinese military sa paligid ng kanilang teritoryo at magpapatuloy ang kanilang heightened vigilance. Sa mga oras na pinag-aaralan ng mga analyst ang insidente, sinabi nilang ang ganitong uri ng radar activation ay itinuturing sa international aviation bilang isang seryosong senyales dahil maaari itong humantong sa hindi pagkakaintindihan o accidental escalation. Isang sitwasyong sinusubukan iwasan ng rehiyon. Nagpahayag din ang Australia ng pagnanais na maging mahinahon ang lahat ng panig at manindigan sa mga alituntunin ng international community. Para sa mga tagamasid, malinaw na ang insidente ay isang paalala kung gaano kaselan ang paligid sa Western Pacific. Kahit isang training flight lamang ay maaaring mauwi sa mataas na tensyon kung may mali o biglaang aksyon mula sa alinmang panig. Sa huli, kapwa nanindigan ang Japan at China sa kanilang posisyon. Para sa Japan, hindi kinakailangan at hindi nararapat ang ginawa ng aircraft ng China. Para naman sa Beijing, legal ang kanilang training at ang Japan umano ang nakakaistorbo. Sa kabila ng mga palitang pahayag, malinaw na nananatiling marupok ang ugnayan ng dalawang bansa at ang ganitong pangyayari ay nagpapakita kung gaano kadaling umigting ang sitwasyon kapag nagkasabay-sabay ang hindi pagkakaunawaan, tensyon at pag-aalala sa seguridad.